Mahigpit na binabantayan ngayon ang isang nahulog na tanker sa gilid ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX. Tumatagas kasi ang karga nitong LPG na posibleng magdulot ng pagsabog. Mula sa Mabalacat sa Pampanga, nakatutok live si Jay Sabale. Jay? Mel, patuloy nga ang ginagawang paglipat o pagsipsip ng LPG mula doon sa tumaob na tanker doon naman sa bagong tanker at nagsimula ito kaninang pasado alas 4 ng hapon. Hanggang ngayon maghapon nakaantabay pa rin ang fire trucks dahil sa panganib ng gas leak mula sa LPG tanker na nahulog sa gilid ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX na sakop ng Mabalacat, Pampanga. Hapon kahapon nang maganap ang insidente. Isang LPG tanker kasi ang nahulog sa gilid ng expressway, sakop ng Mabalacat, Pampanga. UP ang harang. Halos matumba na rin ang isang poste ng ilaw. Siguro to takbo nito more than 40 kaya sa bigat niya hindi na kayanan yung pagliko. Nag-give way yung weight niya kaya bumaliktad. Ang mas nakapagdulot ng pangamba, tumagas ang karga nitong LPG. Alisin muna yung mga civilian at walang magluluto, no open flames, no cigarette, no cellphone. Ayon sa may-ari ng tanker, galing siya ng Mariveles, Bataan at pabiyahe sana ng Nueva Ecija. Mechanical problem daw ang posibleng sanhi ng aksidente. Minabali raw wele sa ilalim. Wele, nawala ng giya. Sugatan ng driver at pahinante ng tanker na agad namang isinugod sa ospital. Nang maaksidente ang tanker, tinamaan pa nito ang dalawang bahay sa gilid ng kalsada. Nagkakambyo yan sa parteng yan kasi yun ang ano niya mabilis yung paakyat niya. Tapos nung pagdating dyan, yun na nga yun, bumangga na riyan. Nung paglingon ko na rito, nakita ko riyan, parating na sa akin yung gulong. Ayun, bigla na akong tumalon dun. Tulong lang po yung sinisigaw. Yung driver po ata yun. Tapos po, nung umakyat na po kami dito, bumagsak na po dyan. Humihingi po sila ng tulong. Hindi naman po namin pwedeng tulungan kasi bawal daw pong galawin. Nangamba rin ng ilang residente dahil narinig daw nilang sumingaw ang laman nitong LPG. Ang SC-TEX agad namang sinabihan ang mga nakatira sa paligid na patayin muna ang kanilang circuit breaker o supply ng kuryente. Huwag din daw munang manigarilyo at magluluto bilang pag-iingat na magkaroon ng spark na maaring maging mitya ng pagsabog. Kanina, pinakuha na rin ng Bureau of Fire Protection sa mga tauhan ng tanker ang ilang gamit sa truck. Kabilang na ang fire extinguisher at 4 na baterya ng truck. Sir, yun yung mga battery. Kasi yung kasi ang nagkukos ng spark kasi mag may spark at mayroong leak. May tendency na magkaroon ng flame. Ngayong hapon, dumating na ang isang tanker at compressor na gagamitin para ilipat ang may 20,000 kilo ng LPG na karga ng tanker. Nagtungo na rin dito ang Road and Safety Consultant ng Toll Regulatory Board para mag-inspeksyon. Pag in-extract yung pinaka-LPG mamaya, babantayan natin dahil baka doon sa may dugtungan ng hose nila o doon sa may malapit sa truck magkaroon ng leak, baka bigla magkaroon ng liab. At yun ang babantayan natin kaya yung dalawang truck natin dito na with turret. Kasi titingnan pa natin, like for example, ilang beses na nangyari ito dito sa lugar na ito, no? Halimbawa, if this can be considered a black spot, no? Para na sa ganon, mayroong engineering intervention tayong gagawin kung kinakailangan. Pero sa ngayon, ang titingnan muna natin yung sasakyan mismo, kung may problema ba yung sasakyan. Pangalawa, yung driver may problema ba siya. Mel, ayon sa plant engineer ng Tri-Flame LPG, tatagal ang pagsisipsip ng LPG mula dun sa tumaob na truck ng 6 hanggang 7 oras. At kung nagsimula ito ng pasado alas 4 ng hapon, inaasahan nating matatapos ito pasado alas 11 mamayang gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.